Bago pa ang naging insidente ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa sa Senado nitong Lunes ay umuugong na ang nagbabadyang kudeta sa liderato ng Senado. Ang hindi inaasahan ng kasalukuyang mayorya sa Senado ay babaliktad sa kanila ang ilan nilang mga kasamahan at pupunta sa Duterte Block. Bakit nga ba nangyari ang kuditang ito sa Senado? Ang bansa natin ngayon ay dumadaan sa isang political crisis kung saan ang mga kaalyado ng Administrasyong Marcos ay naglunsad ng isang impeachment laban sa kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte na ang ama nito na dating Presidenteng Digong Duterte ay direktang ibinigay ng administrasyon sa isang banyagang bansa upang doon litisin kaugnay sa war on drugs noong termino niya. Si Senator Bato de la Rosa naman ay tinuturing ng ICC na co-perpetrator ni Digong at matagal na ding umugang ang balita na may warrant of arrest na ang ICC o International Criminal Court sa kanya, kaya ito nagtatago ng mga ilang buwan na. Samantala si Sara ay napakalakas na kandidato at tinatayang tatalo kay Bongbong Marcos sa susunod na halalan kapag ito ay nakalusot sa impeachment. Nitong Lunes nga ay nagbotohan na ang mga congressman upang i-impeach si Sara Duterte. Ang articles of impeachment na ito ay dadalhin sa Senado upang doon ay magkaroon ng trial at dito malalaman kung guilty nga si Sara Duterte. Kaya naman itong Lunes din ay itinuloy na ng mga senador na kaalyado ni Sara Duterte ang balak na kudeta upang palitan ang kasalukuyang Senate President Vicente Sotto. Hindi man nila hayagang sinasabi pero hindi maipagkakaila na may kinalaman ito sa nangyayaring impeachment sa Kamara na kung saan ay balak basura ng Duterte Block ang naturang impeachment at mabigyan nito si Sara Duterte ng pagkakataon na makatakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Si Sara Duterte lang kasi ang pinaniniwalaan ng marami na magpapakulong sa mga nagnakaw ng halos trilyones pesos na pera ng taong bayan na dinaan sa mga flood control projects sa pamamagitan ng budget insertions at unprogrammed appropriations na inaprubahan din ng Pangulo at pagkatapos ay isinilid sa malalaking malita at dinala sa mga bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at pinsang buo nito na si Martin Romualdez na House Speaker ng panahong yon. Ito ay ayon sa sangkatutak na testigo na si Zoldico na chairman ng House Appropriations ng panahong yun at pinatunayan ito ng 18 magigiting na dating sundalo at mga empleyado ni Zoldico noon. Ayon sa mga dating sundalo na ito ay sila mismo ang nagdala ng mali-maletang pera papunta sa bahay ng Pangulo at dating House Speaker. Pinagtibay din ng nakawang ito ng mga nakatenggang substandard na mga flood control structure na hindi tinapos at worst, ghost project ang iba na hindi mahanap kung saan talaga ginawa ang project at sa papeles lang ito makikita. Pero imbis na imbestigahan ng pinakagarapal at pinakamalawak na nakawang ito sa flood control fund sa ating gobyerno ay iba ang inimbestigahan ng mga komite sa Congress. Ito ay ang paggamit daw ng pangalang piatos ni Sara Duterte sa mga resibo ng kanyang intelligence fund na alam naman nating confidential informations ang mga pangalang ginagamit dito kaya hindi pwedeng gumamit ng mga totoong pangalan. Dito nagalit ang mga Pilipino at ang sigaw ng sambayanan ay managot ang mga nagnakaw ng halos trilyones na flood control funds. Kaya naman nang malaman ni Senator Bato de la Rosa na magkukudeta na sa Senado at magbobotohan upang iluklok ang Senate President na si Alan Peter Cayetano na siyang susuporta malamang kay Sara Duterte at magbibigay daan upang papanagutan ang mga nagnakaw ng flood control funds, ay buong tapang na samipot itong si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng banta ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court kapag namataan siya sa Senado. 13 boto ang kinakailangan upang makapagluklok ng isang bagong Senate President sa Senado, at ang bilang ng Duterte Block na 12 ay kapos upang manalo ang bagong Senate President dahil may ibang senador na tila nakikiramdam lang at maaaring mag-iba ang desisyon kapag nakaramdam na dehado ang Duterte Block. At boboto pa rin ito sa kaalyado ni Bongbong Marcos kung sakali upang hindi matanggalan ng politikal na makinarya ng administrasyon. At sa pagpasok nga ni Bato de la Rosa sa Senado ay sinalubong siya ng mga NBI na mayroon na palang hawak na sekretong warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court or ICC. Nang malaman nito ni Bato ay hindi siya nagpahuli sa mga NBI bagkus ay sinikap nitong makapasok sa plenaryo ng Senado. Hinabol ito ng mga operatiba ng NBI at nasugatan pa ito makapasok lang ng plenaryo. Walang nagawa ang NBI nang nasa loob na ng session hall si Bato. Ayon sa batas ay maaaring isuko sa ibang bansa ang isang Pilipinong akasado o di kaya naman ay i-extradite ito. Pero may mga karampatang proseso na dapat sinusunod dito upang masiguro na maproprotektahan ang karapatan ng isang akusado at hindi makokompromiso ang ating pambansang soberanya. Hindi pwedeng ang pulisya o NBI ang direktang magdedesisyon kung dapat na bang isuko ang isang akusado sa ibang bansa. Ito ay dapat dumadaan muna sa ating Judikatura para sa tinatawag na judicial review. At ang hudikatura ang mag-uutos sa mga otoridad kung pwede nang arestuhin ang isang akusado at elipad papuntang ibang bansa. Ang direktang pagtalima sa utos ng isang banyagang bansa ay katraydoren sa ating soberanya.
At ang pag-aresto ng hindi dumadaan sa ating hudikatura at walang kortesiya sa Senado sa kaso ng isang senador ay matatawag na unlawful arrest. At pwede nitong i-cite for contempt ng Senado ang gagawa nito at maglabas ng resolution para pigilan na gawin ang isang unlawful arrest na gawin sa loob ng Senado. Kaya napakahalaga na nabilang ang boto ni Senator Bato de la Rosa na sa kabila ng kanyang pagtatago sa ICC ay isang aktibong senador pa rin at ang kanyang tay sa isang boto ay maaaring magligtas kay Sara Duterte at magbago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas, makulong ang mga totoong magnanakaw at mabago ang bulok na sistema ng gobyerno na kung saan ay nagsasabuatan ng mga mambabata sa Kamara, leader sa palasyo, at mga kontraktor ng mga proyektong flood control upang himoren ang pondo ng bayan habang ang mga pobreng Pilipino ay hindi makakain ng 3 beses sa isang araw.